Tayo pong lahat ay tumayo at ating pagpupurihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Lord. Amen and amen. Good morning po sa lahat. It is a privilege that we are going to lift up the name of the Lord in the presence of His holiness. At ang sabi po ni Jesus, and when I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself. Kaya nga sinabi rin ni Apostle Paul, therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that then in the name of Jesus every knee will bow, and in heaven and on earth and under earth, and every tongue would confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the God the Father. So praise the Lord. Praise God in His sanctuary, and we are going to praise Him in His mighty heavens. Everybody, we praise Him. Praise Him. Exalt His name forever. Praise Him. Praise Him and lift Him up. Praise Him. Exalt His name forever. Praise Him. Praise Him and lift Him up.
So, ngayon namang taong ito, for the whole 2024, we will study about the third person of the Trinity, the Holy Spirit. Pero hindi pag Sunday. Pag Friday naman po yun sa TGIF. No? And by the way, let me encourage you to also attend. Yun pong ating TGIF. Every Friday, 7:30 po ng gabi. Yun po yung ating prayer and worship gathering. Kumbaga sa iba ay tawag la dyan, prayer meeting. Because we intend, gusto po nating palakasin, i-strengthen pa, yun pong prayer life ng church. We want to strengthen the prayer life of the church. May inatinan po kaming conference just last week. At sa isa po sa mga conference na yon, may small group sessions. Naalala ko po yung binanggit ng isa sa mga speaker doon po sa session po na yon. And I will quote, sabi po niya, "The first thing that the early church do is to gather to pray, whether proactively or in response to a situation." Kung pag-aaralan daw po natin yung early church, no, yung nasa Book of Acts, sabi niya, ang unang ginagawa ng early church ay sila'y nagtitipon para manalangin, whether proactively or bilang tugon sa isang sitwasyon. Kaya lang, sabi niya, nowadays, yung prayer, nowadays, prayer is the last thing that most modern churches do. At nakaka-intriga yung sinabi niya. Sabi niya, they prioritize ministry and many other religious fellowships and activities to the neglect of corporate prayer. Ulitin ko, kinokot ko lang po yung sinasabi nung nagturo sa amin. Nowadays, prayer is the last thing that most of the modern churches do. Yun daw yung huling ginagawa. Mas pinaprioritize daw ng mga churches, sabi, they prioritize ministry. Yung iba't ibang gawain. And many other religious fellowships and activities to the neglect of corporate prayer. Samantalang yung early church, yun yung unang ginagawa nila. Bago mag-ministry, bago yung iba't ibang gawain, mga fellowships, ang una prayer. Ngayon daw po mas gusto ng mga churches gumawa lang ng ministry. Nineneglect yung corporate prayer. At ito yung nakaka-intriga doon sa sinabi po ng teacher namin. It results to Christianity being 2 miles wide but only 2 inches deep. Ganon daw yung nangyayari sa Christianity ngayon. 2 miles wide but only 2 inches deep. Ano ibig sabihin nun? Shallow. Ang babaw. Kaya marami shallow sa pagkakilala sa Panginoon. Konting atras na. Bumibigay na kagad. Diba? And gusto ko ring i-quote yung gusto kong i-share yung ilang mga quotation when it comes to prayer. Kasi in-encourage ko po kayo na makibahagi sa corporate prayer. Let me share with you itong mga quotations na ito. Sabi ni Hudson Taylor, when we work, we work. When we pray, God works. Ano sa tingin niyo mas effective? Yung when we work, we work. Yung ministry na ginagawa natin, yung iba't ibang mga pinagkakabalahan natin. When we work, gawa natin yon. Pero sabi niya, when we pray, God works. Ano sa tingin niyo mas maganda? Mas effective? Okay. At ito madalas nakukote ng Pastor Willie sa atin. Meron pong book na sinulat si Warren Wiersbe. Ang title po ng book, Something Happens When Churches Pray. Something happens when churches pray. So, let us make this place a house of prayer, as the Lord intends every church to be. Yun talaga yung intention. Make it a house of prayer. Naalala ko po dun sa dati naming church na pinanggalingan nung na-assign ako sa isang lugar. Maliit lang na church yun, parang ilang families lang. Pagkang prayer meeting, ang usapan namin, ganito na lang. Kung hindi makakadalo yung buong church sa prayer meeting, pwede ba na
Bawat family merong representative sa prayer meeting. Ang papel ng bawat family na a-attend, nung representative ng bawat family dun sa prayer meeting, ang papel niya, dadalhin niya yung prayer request ng pamilya dun sa church para maisamang maipag-pray. At pagkatapos naman nun, pag-uwi niya, dadalhin niya naman sa pamilya yung mga prayer request na narinig niya dun sa church so that the family could pray. Yon yung isa sa mga ginawa namin noon. So, if you cannot attend TGIF, yung Friday na 7:30 ng gabi, alam ko yung iba pumapasok sa trabaho, medyo pagod na o natatraffic. Well, if you cannot attend, kinabukasan Sabado, meron tayong dasal at pandesal. Alas 5:30 ng umaga. Yung dawn prayer naman. So, we just encourage you to be part of the corporate prayer of the church. And as I was saying, ito pong first quarter ng 2024, we will preach on the Lord's second coming at alam po ninyo yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ito po'y kinoconsider na isa po sa mga pundasyon, one of the foundations of the Christian faith and message na ipinangangaral at itinuturo mula pa noong unang panahon, mula pa doon sa pagkatatag pa lang ng church. Meron pong isang na-establish na tinatawag na Apostles' Creed. Narinig niyo na yan, yung Apostles' Creed? Ang official na pangalan nun ay Symbolum Apostolorum. Ayan, Latin. No? Symbolum Apostolorum. At ito po yung statement ng mga core Christian beliefs na ginamit nung early church as early as the 2nd century. As early as the 2nd century. Yung earliest written form po nung creed na ito was found in the letter of Marcellus of Ancira sa kanyang sulat kay Julius, the Bishop of Rome. At ito po'y inaffirm, kinumpirma, at ginawang opisyal na Apostles' Creed. Ibig sabihin ay sinusunod o credo. Doon pong nagkaroon ng Council of Nicaea in 325 AD. Yung pong Apostles' Creed. At ngayon pong umaga ay hihilingin ko po. Actually, ginagawa ito ng ilang mga churches na bibigkasin po natin. We will recite the Apostles' Creed. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Yan. Shall we all rise? And sabay-sabay po nating bigkasin itong Apostles' Creed simula dun sa I believe in God. Okay. So, ready? Begin. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Makakaupo na po kayo. Alam po ninyo, ang main content, ang pinakanilalaman po nitong credo na ito, nitong Apostles' Creed, it is the declaration that we believe in the triune God. We believe in the Trinity, one God in three persons. At malaking bahagi po nito, a large portion of this creed was dedicated to the person and to the redemptive work of the Lord Jesus Christ, which includes the anticipation of His second coming. Matatandaan nyo, mayroong isang linya doon, He will come again to judge the living and the dead. Lahat po ng mananampalatayang Kristiyano mula nung unang panahon at hanggang sa panahon natin sa ngayon, ito po yung dapat na pinanghahawakan natin as far as the Lord Jesus Christ is concerned. He will come again to judge the living and the dead. Kaya po sa umagang ito, ang question na gusto natin sanang tanungin, ang question na gusto sana nating sagutin, ang gusto nating masagot is, why are we certain of the Lord Jesus Christ
second coming. Why are we certain? Bakit siguradong-sigurado tayo na babalik si Jesus? Di ba? Ang ating Panginoong Jesus, Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak sa mundong ito, namuhay kasama ng mga tao, at sabi nila sa paggawa ng calendar, supposedly, di ba? Anong taon ngayon? 2024, no? Supposedly, yung year 0, that is the birth of Jesus Christ. Yun yung pinagbasihan. Kaya ang common ginagamit diyan, di ba? Ngayon ay 2024 AD. Anno Domini, in the year of the Lord. Although ngayon ang ginagamit na yung CE, Common Era. Personally, I would prefer AD. In the year of the Lord. Panahon ng yung Anno Domini, no? Anno Domini, in the year of the Lord. Anno Domini. Anno means year, Domini is Lord. No? So, I would prefer AD rather than CE, Common Era. No? So, bakit ngayon? So, ipinanganak ang Panginoon, sabi, yung year 0, so 2024 years ago, supposedly, pero sa pagko-compute lang, mayroon atang error no? Sa pagko-compute. Hindi ata sumakto yung year 0 na yon. No? So, ipinanganak siya noon, naparito siya, and then, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nabuhay na muli. At yung binasa nating verse kanina sa Acts chapter 1, yung kanyang pag-akyat sa langit, and then, babalik. Umakyat siya sa langit. Dun sa nirecite natin na Apostles' Creed, ngayon, He ascended to heaven, right now, seated at the right hand of the Father. And then He will come again to judge the living and the dead. So, bakit tayo siguradong-sigurado? Why are we certain na babalik ang ating Panginoong Hesus? Meron pong tatlong kasagutan na gusto ko pong i-present sa inyo. Una, meron po kasi itong president. Meron kasing president. Ano ba tamang pronunciation? President o president? Parehas, depende kung nasan ka. No? Merong lugar na president yung pronunciation na, merong lugar na president yung kanilang pagbanggit. But anyway, ano man yung pronunciation, merong president ito. No? Merong naunang pangyayari na pwedeng gawing basihan. Kaya pwede tayong makatiyak na babalik ang ating Panginoong Hesus. At ang president po dito ay makita natin the fulfillment of the prophecies of His first coming gives us certainty of the fulfillment of the prophecies of His second coming. Yung una po kasing pagdating ng Panginoong Hesus, merong mga prophecies yun. Merong mga hula noon. At na-fulfill yung mga prophecies na yon. So yun po yung president. Yun yung naunang pangyayari na pwedeng pagbasihan. Na kung yung mga hula ng pagparito ng Panginoong Hesus, noon ang pagparito niya, yun ay nangyari, therefore, pwede nating asahan, pwede tayong makatiyak na yung mga hula sa kanyang pagbabalik ay mangyayari din. The fulfillment of the prophecies of His first coming, it gives us certainty of the fulfillment of the prophecies of His second coming. At alam po ninyo, yung pong mga fulfillment na yun, yung pagkakatotoo ng mga hula tungkol sa pagparito, sa unang pagdating ng ating Panginoong Hesus, alam po ninyo, yung iba sa mga prophecies doon, very precise. Pag sinabing very precise, very exact to the details, yung mga pangyayari. At kung nangyari po yon, so we could be on the lookout dun sa mga eksakto, precise na mga prophecies patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi po ng mga nag-aaral, meron daw around 70 to 80 na mga perfectly fulfilled and precise prophecies about the first coming of Jesus Christ. Meron tayong ilang example titingnan. Halimbawa, sabi ng Isaiah chapter 11, verses 1 hanggang 10.
Pero basahin lang natin yung first part ng Isaiah chapter 11. Sabi doon, a shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots, a branch will bear fruit. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of power, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Ito po ang sinasabi, the Messiah will come, dadating ang Mesias, dadating ang Panginoong Jesus mula sa lahi ni Jesse. No? From the stump of Jesse. The Messiah would come from the household of Jesse. And very, very precise, very, very exact. Kaya po kung titingnan natin yung account ni Matthew dun sa genealogy ni Jesus Christ, mula po sa lahi ni Jesse. Sino si Jesse? Yung tatay ni David. So very precise, sabi mula sa lahi nitong taong ito, dito manggagaling ang Mesias. Very precise. Ano pa po yung isang example natin dyan? Sinabi na dadating, ipapanganak ang Mesias, ang anak ng Diyos. The Messiah would be born in Bethlehem. Sinabi kung saan ipapanganak. Sabi ng Micah chapter 5 verse 2. Micah chapter 5 verse 2. Ito po yung sabi. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Tinutukoy dito si Jesus. Sabi, from Bethlehem Ephrathah. Eksakto yung lugar. Jesus was born in Bethlehem. By the way, ano ibig sabihin ng pangalang Bethlehem? House of bread. And Jesus is the bread of life. Eksakto. No? Precise. Ito pa, isang example natin. Ang Mesias, si Jesus Christ na ipinanganak, ipapako sa krus. He will be crucified. And his garments, yung damit niya, paghahati-hatian. Kasama pa nga dun sa hula na hindi babaliin yung buto niya. Yung iba, pagka pinako sa krus, para ibaba yun, binabali yung buto. In Psalm chapter 22, tingnan natin ito, isa pang example. In Psalm chapter 22, verses 16 hanggang 18, sabi dito, dogs have surrounded me. A band of evil men has encircled me. They have pierced my hands and my feet. I can count all my bones. People stare and gloat over me. They divide my garments among them and cast lots for my clothing. Eksaktong-eksakto nangyari sa ating Panginoong Jesus. Sabi, yung kanyang hands and feet will be pierced, tutusukin. Diba? Yung sa kanyang pagkakapako. Sabi niya, I can count all my bones. Hindi mababali ni isa dyan. And then sabi niya, they divide my garments among them. Di ba yun yung ginawa ayon sa kwento? Di ba? Nag-ano pa nga sila nagsugal pa sila para wag siguro kung kanino mapupunta itong mga part na to. So, they divide the garments. So, kung titingnan natin, this and more precise, exact prophecies about the first coming, they were fulfilled. Natupad. At yun yung sinasabi natin na precedent. Precedent. Therefore, we can put our hope in the truth na yung second coming prophecies, yung mga hula tungkol sa kanyang pagbabalik, they also will be perfectly fulfilled. Sigurado. Sigurado. Hindi pwedeng magkamali. Ito pong mga prophecies na ito. So, back to our question. Bakit sigurado tayo? Why are we certain of the Lord Jesus Christ's second coming? First, dahil merong precedent.
yung fulfillment ng mga prophecies ng first coming. And pangalawa, kaya tayo sigurado, it's because the Lord Jesus Christ Himself, ang ating Panginoong Jesus mismo, He promised His second coming. Imagine, siya mismo nangako. Di ba nung Second World War, merong very promise na pangako si General Douglas MacArthur. Nung umalis siya dito sa Pilipinas, ba't ba siya umalis dito sa Pilipinas? Kasi natatalo sila sa gera dito. No? Para iligtas yung kanyang sarili, siya umalis at nagpunta ng Europe. Pero ang promise niya, I shall return. Kaya nung nananalo na yung dun sa Europe, yung tropa dun sa Europe, dinala niya dito. Kaya nakabalik siya. Meron kaming biro dyan dapat sa Lingayen daw ang Lingayen daw dapat sa lalanding. Saan ba naglanding sa MacArthur? Sa Leyte, di ba? Sa Leyte. Doon dapat nandun yung cruise, di ba? Hindi, nandun yung landing ni MacArthur na merong may biro dapat daw yun, sa Lingayen daw dapat yun . Kaya lang hindi natuloy. Hindi ko na yung kwento, tanong niyo na lang later bakit hindi natuloy sa Lingayen. Pero imagine, ang Panginoon Jesus mismo, siya yung nangako. Sabi na sa John chapter 14, verse 1-3, sabi niya, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. Si Jesus Christ yung nagsasalita dito, kausap niya yung mga disciples niya. And it happened, ito pong eksena na ito na nagsasalita ang Panginoong Jesus, it happened on His last night. Sa huling gabi niya. Pagkatapos nun ay huhulihin na, maglo-Lord's Supper sila, hulihin siya, and then ipapako na siya sa krus. Sabi niya sa mga disciples niya, don't let your hearts be troubled. Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. And then sabi niya, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. Sa bahay ng tatay ko, of course, tinutukoy niya yung langit. Maraming kwarto doon, maraming lugar doon. Kung hindi ganon, di sinabi ko na sa inyo. At sabi niya, I am going there to prepare a place for you. Kasi nga, last night niya na yun ipapako na siya sa krus, mamamatay na siya. Kaya sabi niya, aalis ako, pupunta ako doon. Pero pagpunta ko doon, sabi niya, I am going there, pupunta ako doon, ipaghahanda ko kayo ng matitirahan. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, pagkang umalis na ako, nagpunta na ako doon at inihanda ko na kayo ng inyong matitirahan, ito sabi niya, I will come back. Babalik ako. At pagbalik ko, isasama ko kayo. So that kung nasaan ako, makakapunta rin kayo doon. Imagine, Jesus Christ Himself promised, aalis ako. Iiwanan ko kayo. Pupunta ako doon sa bahay ng aking ama. Aakyat ako sa langit. At pagpunta ko doon, ire-ready ko yung inyong mga titirahan. Yung pangako niya na yun sa kanyang mga disciples, and by extension, pwede nating i-claim yung pangako na yun sa lahat ng sasampalataya sa ating Panginoong Jesus na ipinaghahanda ni Jesus ng matitirahan doon. At sabi niya, pag naipaghanda ko na, babalik ako. Sabi niyo siguro, kaya siguro hindi pa bumabalik si Jesus baka meron pang under construction. Baka nire-ready pa yung titirahan natin. Pinagaganda pa ng husto. Pero mukhang malapit ng matapos. Malapit ng i-turnover. Kaya sabi niya, pag ready na, babalik ako. And you know, pag si Jesus ang nagsabi, pag si Kristo ang nangako, pagdududahan mo pa ba? Siguro kung ako lang yung nagsabi na yun, pwedeng huwag niyong paniwalaan. No? Kung sino man yung mga tao na nandiriyan na nangangako. Diba? Kasi diba sabi, yung mga pangako madalas napapako. No? Pero si Kristo, para matupad yung pangako, nagpapako. Diba? Dahil pangako niyang ililigtas yung mga tao. And then kasama sa pangako siya, sabi, babalik ako. At dahil si Kristo mismo ang nangako, sigurado tayo, mangyayari. Pwedeng panghawakan ang pangako ng ating Panginoong Jesus. Babalik siya. Babalik siya. At pag bumalik siya, sabi niya, isasama ko kayo. Kung saan ako naroroon, sa bahay ng aking ama, dun sa langit, isasama ko kayo. Kaya merong kasiguraduhan ng kaligtasan kasi si Jesus Christ mismo yung nagbigay ng assurance. Other references nung pangako ni Jesus Christ patungkol sa kanyang pagbabalik sa Matthew 16, Matthew 24, 25,
Mark 13, Luke 12, marami po tayong mababasa doon, pangako mismo ni Jesus Christ na babalik siya. Now, so, ang unang reason, sabi may precedent, yung prophecy about the first coming nangyari, so mangyayari yung mga prophecy sa second coming. Pangalawa, dahil si Jesus Christ mismo yung nangako. Pangatlong dahilan, why we are certain of the Lord Jesus Christ's second coming is because the disciples believed. Naniwala sila dun sa sinabi ng Panginoong Jesus at itinuro nila, they thought about the second coming of the Lord Jesus Christ. Yung mga disciples mismo, kumbinsido sila. At yun yung kanilang sinulat, makikita natin in many portions of the scriptures na isinulat nila, sinabi nila, babalik si Jesus. Babalik ang ating Panginoong Jesus. At tingnan natin yung ilan sa mga disciples na naniwala at nangaral tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Halimbawa, si John. Isa sa mga disciples ni Jesus Christ. One of the 12. Sinulat niya, makikita natin, si John po nagsulat ng Book of Revelation. Sabi niya sa Revelation 1, verses 7 and 8, look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierce him, and all peoples on earth will mourn because of him. So shall it be. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Si John, nagkaroon siya ng vision. Nagkaroon siya ng pangitain. At sinulat niya yung kanyang vision. Sinulat niya yung pangitain na yun. At yun po yung Book of Revelation na mababasa natin sa Bible. And yun po nilalaman ng Book of Revelation na makikita po natin doon a lot of the things that are going to happen in the last days. Kung ano yung mangyayari in the last days. Alam po niyo, ito pong pagbabalik ng Panginoong Jesus, the second coming of the Lord Jesus, it is not just a single event. Hindi lang yung isang event, isang pangyayari. Instead, it is a series of events. Marami pong mga events yung nakapaloob doon sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ano yung mga nandun? The rapture of the church. Mamaya, meron tayong lang details about the rapture of the church. Yung rise of the Antichrist. Minsan, kaya nga nitong nagkaroon ng pandemic, merong iba na ayaw magpa-vaccine kasi sabi, baka yun na yung tatak nung Antichrist, yung vaccine. But kasama sa last days yun, the rise of the Antichrist, yung great 7-year tribulation, yung matinding paghihirap. Merong tinasabi si John sa Revelation, the battle of Gog and Magog, the battle of Armageddon. And then, alam po ninyo, kasama sa last days, si Satan ikukulong. Kukulong siya. Na wala siyang magagawa, hindi siya makapanggugulo. At pag ikinulong siya, doon meron namang millennial kingdom, 1,000 years na si Kristo yung maghahari. At pagkatapos noon, di ba, ikinulong siya, bandang huli pakakawalan din ulit. I-release ulit si Satan, magkakaroon ng final battle, matinding paglalaban between God and Satan. And siyempre, matatalo si Satan doon. And then the great white throne judgment. And then magkakaroon ng new heaven and new earth. Very exciting itong eschatology na ito. Si John, sinulat niya yon. Kasi naniwala siya at alam niya ito yung sinabi ng Diyos, sinabi ng Panginoon na mangyayari. Kaya yun yung itinuturo niya. Babalik si Jesus Christ at maraming mangyayari sa pagbabalik niya. Sigurado siya doon. Yun yung tinuturo ni John. And then, isa sa mga naging followers ni Jesus, isa sa mga naging disciples niya, yung tao na naka-encounter sa Panginoong Jesus on the road to Damascus, si Paul, si Pablo. Ano yung sinabi ni Pablo patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? In 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 18, actually, gusto kong simulan sa verse 14, 1 Thessalonians 4. Ito yung nakasulat po. For we believe that Jesus died and rose again. Naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. So we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep with Him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, sa Tagalog, ang ganda na sabi nito tayo na mga nabubuhay pa. No? Sa panahon na yon, hindi tayo mauna dun sa mga namatay na. Sabi ng verse 16, for the Lord Himself will come down from heaven. Tinutukan niya si Lord, si Jesus. Sabi niya, si Jesus, the Lord Himself, He will come down from heaven. Bababa siya galing sa langit with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Sa Tagalog, sa huling tunog ng pakakak. No? And with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first.
Yun daw mga namatay na sumasampalataya kay Kristo, sila'y muling bubuhayin. Yung mga nauna sa atin, years ago, pati yung mga matatanda yung mga kasama nating Christians, mga members ng MCF dati na nauna na namatay na, sabi, the dead in Christ will rise first. Baka sabihin nyo, zombie apocalypse to. Hindi po. No? Sabi, the dead in Christ will rise first. And after that, pagkatapos na buhayin muli yung mga namatay na, we who are alive and are left, yung mga nabubuhay pa sa araw na yon, will be caught up together with them. Yung mga namatay na, bubuhayin muli. Yung mga nabubuhay pa, isasama sa kanila. And we will be together with them in the clouds. Lahat tayo aangat in the clouds to meet the Lord in the air. Habang si Jesus Christ ay bumababa, tayo naman ay tumataas. And so, we will be with the Lord forever. Yan po yung tinatawag na rapture. Yan tinatawag na rapture. Yung pag-agaw. No? Pagdagit. No? Pagdagit. So, sa pagbaba ni Jesus, yung mga namatay na, mabubuhay yon, and tayong mga buhay pa, isasama dun sa mga namatay na, and together, ayan, magsasalubong. So, ang dinedescribe dito ni Paul was one of the events of the second coming, the rapture. The dead in Christ will rise first, and then those who are still alive will join them and meet the Lord in the air. Exciting. Exciting. Yan po yung mangyayari. Sino pa? Si Peter. Si Peter. Kilala naman natin si Pedro, one of the 12 disciples. Kasama po dun sa, di ba ang memory verse natin at yung team verse natin, yung 2 Peter 3:11-12. Pero tingnan natin yung mga naunang mga verses. Sabi niya, sa 2 Peter chapter 3, simulan natin sa verse 3. Sabi ng verse 3, mula sa verse 3, sabi niya, above all, you must understand that in the last days, scoffers will come. Sa mga huling araw. Scoffing and following their own evil desires. And they will say, where is this coming he promised? No? Itong mga manlilibak na ito, itong mga masamang taong ito, sasabihin nila, asa na yung sinabing pagbabalik? Hindi naman, wala naman. Sasabihin nila, ever since our ancestors, mula panahon pa ng mga ninuno natin, nagkandamatay na sila. Everything goes on as it has since the beginning of creation. So sabi na, di ba si Jesus sabi, babalik siya ilang years na. Roughly mga 2,000 years ago pa niya ipinangako na babalik siya. Ang tagal na, nagkandamatay na yung mga disciples na naghihintay sa Kanya. Yung mga ninuno natin na naghihintay sa pagbabalik niya. Nawala na silang lahat. Kaya sabi nila, asa na, where is this coming that He promised? Pero sabi ng verse 5, but they deliberately forget that long ago by God's word, sa pamagitan ng salita ng Diyos, nangyari itong heaven. No? Nalikha lahat. Nilalang lahat sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon yung salita ay pinagdududahan nila. Sabi, by God's word, the heavens came into being and the earth was formed out of water. And by water, by these waters, pamagitan din ng tubig na ito, ang mundo'y nadilubyo at nawasak. Di ba nung time ni Noah? Nagkaroon ng dilubyo, nawasak. And sabi ni Peter, by the same word, sa pamagitan ng kaparehas na salita na yan, ng pangako ng Diyos, by the same word, ito pong present na ito, heavens and earth, this is reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. Nung gunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig nung panahon ni Noah, nagbigay siya ng sign, yung rainbow. Yung rainbow na yon, ang sinisignify nun, yung promise ng Diyos, hindi ko na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Hindi na. Pero ang sabi ni Peter, itong mundong ito, it is reserved for fire.
yung pagkagunaw ng mundong ito is no longer by water. It will be by fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. Ngayon, yung mga tao na nagsasabi, kailan ba yan? Ang tagal-tagal na niya na. Sabi ng verse 8, but do not forget this one thing. Sabi ng verse 8. Do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years. And 1,000 years are like a day. Ang Diyos kasi is not bound by time and space. Kaya yung iba naiinip, ang tagal-tagal na, mga 2,000 years na. Hindi, sabi, alam niyo sa Diyos, yung isang araw, 1,000 taon lang. 1,000 taon, parang isang araw lang. Sabi ng verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, hindi nagpapabaya ang Diyos sa pangako niya. Halip, sabi niya, He is patient with you. Naiinip kayo, hindi pa siya bumabalik, hindi pa siya dumadating. Sabi ni Peter, alam nyo, He's just being patient with you. Bakit? Not wanting anyone to perish. Ayaw niya na merong mapapahamak, but everyone to come to repentance. Kung dumating siya kahapon, nasaan kaya tayo ngayon? Sigurado ka ba nakasama ka niya dun sa langit? Sabi niya, ayaw niyang may mapahamak eh. Hanggat maaari, ayaw niya may mapahamak. Sabi niya, not wanting anyone to perish. Ayaw niya hanggat maaari, walang pupunta sa impyerno. Kaya sabi niya, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng tao na magsisi. Magsisi sa kasalanan. Di ba? Kaya nga sabi nung kanta ulit kanina, gusto kong balikan yun, di ba? Kahit na anong bigat ng kasalanan, di ba? Kinakailangan pagsisihan yun dahil binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na pagsisihan yung ating kasalanan, tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas dahil pinagbayaran niya yung kasalanan natin sa krus. So sabi niya, naiinip kayo? The reason kaya hindi pa siya bumabalik, He's just being patient. Because He does not want na merong mapahamak. But of course, we know, meron ding mapapahamak. No? Hindi ibig sabihin nito yung universalism na lahat ay pupunta sa langit, no? Meron ding mapapahamak. Yung mga, diba, hindi nila sasamantalahin yung pagkakataon na yon. Kaya sabi ng verse 10, but the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. So lahat ng ito, gugunawin, wawasakin ng apoy sa kanyang pagbabalik. He's just being patient. Dahil ayaw niya na mayroong mapahamak. Scoffers are mocking and they do not believe in the second coming. And then meron pang isa sa Hebrews chapter 9, kasi yung title natin ngayon, The Prophecies of His Second Coming. Sa Hebrews chapter 9, verses 27 hanggang 28, pinagtatalunan pa kasi nila kung sinong writer nito, kung si Paul o kung iba pa. Sabi ng verse 27 and 28 ng Hebrews chapter 9, just as man is destined to die once, itinakda sa tao na mamatay minsan. At pagkatapos nun, siya'y haharap sa paghukom, to face judgment. So, Christ, si Kristo, He was sacrificed once, minsan siyang isinakripisyo to take away the sins of many people. At sabi nung verse 28, and He will appear a second time. He will appear the first time sa kanyang nung siya'y ipanganak, na buhay dito for 33 years, hanggang pinako siya dun sa krus. And then sabi, He will appear a second time. Not to bear sin, hindi na para pasanin o akuin yung kasalanan, kasi yun yung ginawa niya the first time nung ipako siya dun sa krus. Di ba? He bear the sins of the people. Sabi, pero pag appear niya the second time, sabi niya, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Hindi na para ipako ulit sa krus, kundi para iligtas na yung mga naghihintay sa Kanya.
So again, why are we certain? Ba't sigurado tayo na babalik ang Panginoong Jesus? Kasi mayroong president na fulfill yung mga prophecies about His first coming. Second, si Jesus Christ mismo nangako. At alam natin, pagka siya yung nangako, ay siguradong mangyayari. And then finally, His disciples believe at itinuro ng mga disciples sa atin na siya nga ay babalik. Kaya sigurado. We are certain. Sigurado, tsak na tsak tayo. Babalik si Jesus Christ. So ngayon, kung sigurado tayong babalik si Jesus Christ, baka ang tanong niyo sa akin yan, so what, Pastor? So what? Okay. We are now certain, sigurado na nga, nababalik si Jesus Christ. Eh ano ngayon? Oh, alam ko na. So what? Tingnan po natin yung account, yung binasa natin kanina sa Acts chapter 1. Let's look at the account of the Lord's ascension to heaven. Gusto kong simulan sa chapter 6. Yung babasahin ko sa Acts chapter 1. Sabi, when they came together, ito yung kwento ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Sa Acts chapter 1, mula verse 6, sabi, when they came together, they asked Him, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? Jesus replied, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Now, sabi sa verse 9, after He said this, pagkatapos niyang sabihin yon, they watched. He was taken up before their very eyes. Kausap lang nila si Jesus eh. Sabi sa kwento, kausap lang nila eh. Nagsasalita eh. Pagkatapos magsalita ni Jesus, sabi rito, after He said this, He was taken up before their very eyes. Ibig sabihin, kausap nila unti-unti, umaangat na si Jesus. Umaangat. Na-imagine ko to, parang yung bata na nabitiwan niya yung lobo niya. Tapos, tumataas na. Sabi, He was taken up before their very eyes, and a cloud hid Him from their sight. Sa pagtaas niya, natakpan na siya ng ulap. Natakpan na ng ulap, pero tumaas ko, ang liit-liit na, pero tanaw pa rin. At sabi ng verse, they were looking intently up into the sky as He was going. Kita pa ba? Sobrang liit na. And then sabi, suddenly, two men dressed in white. No? Merong mga men in white. Meron tayo ngayon, men in black. Eh. Pero suddenly, two men dressed in white stood beside them. Biglang may lumitaw. Dalawang lalaking nakaputi. Sabi sila, men of Galilee. Kasi mga galing sila sa Galilee. Sabi, anong tinatayo-tayo ninyo dyan? Ba't nakatayo kayo at nakatingala? Itong si Jesus, na nakita ninyong umakyat sa langit. This same Jesus, who has been taken from you into heaven, sabi niya, He will come back in the same way you had seen Him go into heaven. Nakita ninyo siyang umakyat? Babalik yan. Makikita rin ng mga tao. Kaya sabi, anong tinatayo-tayo ninyo dyan? Ba't nakatingala kayo? Most probably, kasi nga nangako si Jesus na babalik siya, most probably, kaya sila nakatingala doon at tinitingnan yung pag-akyat ni Jesus Christ sa langit at sabi, kahit natakpan na ng ulap, nakatingin pa rin sila, nakatingala pa rin sila, most probably hinihintay nila, babalik. Babalik. Bababa ulit. Kasi promise niya, babalik ako eh. Kaya most probably, babalik. Babalik. Kaya nakatayo sila doon at inaantay nila siguro bumalik. Pero sabi ng angel, yung umakyat na yan, babalik yan. Babalik yan. Don't just stand there looking up and doing nothing. Kahit hindi nyo abangan, babalik yan. Promise niya yun eh. Pangako niya yun eh. No? Ngayon, we are now certain, sigurado tayo na babalik ang Panginoong Jesus. Are we just going to look up to the sky and do nothing? Ganun na rin bang gagawin natin? Tumingala at titingnan natin, nandyan na ba? Bumabalik na ba?
Kung papansin po natin in the book of Acts, pagkatapos na makita na umakyat si langit, si Jesus Christ, at pagkatapos nakatingala sila, sinabi sila ng mga angels, anong tinatayo nyo dyan? Babalik yan. Pagkatapos nun, while they are still waiting, hinihintay pa rin nila yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. The disciples did a lot of things while waiting for His return. Hindi sila tumunganga. Hindi sila tumingala at naghintay. Marami silang ginawa habang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Friends, brothers and sisters, are you ready for His return? Are you ready for His arrival? Ang first question ko, if you are ready for His arrival, are you ready for His return? Are you sure of your salvation? Sigurado ka ba? Nagamit mo na ba yung opportunity na binibigay ng Diyos na sinabi ni Peter na kaya hindi pa bumabalik para binibigyan kayo ng pagkakataong magsisi, magbalik loob, kilalanin ng Diyos? Sigurado ka na ba na pagkang bumalik siya, kasama ka dun sa kanyang isasama sa kanyang kaharian? Alam po ninyo, normally ako po yung nagko-conduct ng mga baptismal class natin bago bautismahan yung tao o kaya yung membership class bago maging member ng MCF. At sa mga klase po na yun na ginagawa, meron po akong madalas na binibigay na isang situational question na halimbawa, you stand before the Lord, halimbawa nandiyan ang Panginoon, and then tatanungin ka niya, sasabihin ng Panginoon sa iyo, give me a reason so I would let you enter heaven. Bigyan mo ako ng dahilan para papasukin kita sa langit. What is your answer? Ikukwento ko po ito sa inyo ayon sa akin pong karanasan. A lot of times, madalas, and sasabihin ko na, majority of the times, ang isinasagot po sa akin ng aking kausap, dun sa tanong na, ano yung dahilan para papasukin kita dito sa langit? A lot of times, ang sagot na nare-receive ko, nagmumula kahit dun sa mga tao na matagal nang nagsasabing sila'y Christians, matagal nang nagsasabi na sila'y mga followers ni Jesus Christ, galing kahit dun sa mga bata na, from those who grow up in the church, mula pagkabata nasa church na, ito po yung madalas na sagot nila. Bakit sila papapasukin sa langit? Sumusunod po ako sa mga utos ng Diyos. Tumutulong po ako sa kapwa. Gumagawa po ako ng kabutihan. Mabait naman po ako, hindi naman po ako pumapatay. In short, ang pinanghahawakan nila na sila'y papapasukin ng Diyos sa kaharian sa langit, ang pinanghahawakan nila dahil sa kanilang mabubuting gawa. Because of their good works. And again, I am telling you this, totoo ito, karanasan ko. Yung mga tinatanong ko, matagal na sa church, nagsilakihan na sa church, madalas ang sagot nila dahil sa kanilang mabubuting ginagawa, kaya tingin nila, papapasukin sila ng Diyos sa langit. Anong papel ni Jesus Christ? Di ba? Ang magliligtas si Jesus, hindi yung mabubuting gawa mo. Friends, we are not saved by our good works. No. Kung ang pinanghahawakan mo pa rin hanggang ngayon, yung iyong pagiging mabuting tao, hindi ka pa handa sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Sabi ni Paul in Ephesians chapter 2 verses 8 hanggang 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sa kakandahang loob ng Diyos ay naligtas ka. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, hindi ito nagbumula sa iyo, hindi ito galing sa iyong mga mabubuting gawa. Ito'y kaloob ng Diyos, not by works. Sa gayon, walang pwedeng ipagmalaki ang sinuman. Alam po ninyo, ito yung madalas ko nababanggit. Ayaw ng Diyos na may pupunta sa langit na mayabang at sasabihin sa Kanya, nandito ako sa langit because I did well. I am good. Dahil mabait ako, dahil sumunod ako, dahil naglingkod ako, dahil sa mga ginawa kong ito, kaya ako napunta sa langit. Ayaw ng Diyos na merong ganon sa langit. Sabi niya, lahat ng pupunta sa langit, it is only by my grace. Biyaya ko lang ito. It is only by your faith.
And only by Jesus Christ. Alam po ninyo, minsan nababanggit namin dito, meron kami mga Greek word na binabanggit, yung sola gratia, by grace alone, sola fide, by faith alone, solo Christus, by Christ alone. Dahil yun po ang paraan ng kaligtasan. Biyaya lang ito ng Diyos. Hindi, wala tayong magagawa para magkaroon tayo ng kaligtasan. It is only by His grace. And it's only by faith, hindi yung pananampalataya natin, hindi yung pagiging mabuting tao natin. Uulitin ko, ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 9, so that no one should boast. Walang pwedeng magyabang sa langit na nakarating ako dito dahil mabait ako. No. Walang mabait. For all have sinned. Lahat tayo makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Biyaya ng Diyos na tayo'y pupunta sa langit sa pamamagitan ng pananampalataya by faith alone kay Kristo lamang. In Christ alone. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kay Kristo lang. Because outside of Jesus Christ, there is no heaven. There is no salvation outside of Jesus Christ. Now we are certain that Christ is coming back. Anong gagawin mo ngayon? Prepare for His arrival. Paano? Ready yourself. Ihanda mo yung sarili mo. Siguraduhin mong ready ka. Mamaya dumating siya, biglang hindi ka pala kasama dun sa isasama. Kung ang pinangahawakan mo pa rin ay dahil mabuting tao ka, dahil sumusunod ka, hindi ka naman nalalamang sa kapwa mo. No? Kapatid, hindi ka pa ready. Ang pagre-ready, kilalanin mo na ikaw ay makasalanan. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, kilalanin mo na si Jesus na nagbayad ng ating mga kasalanan nung ipako siya dun sa krus, na siya yung magliligtas sa atin. At isuko natin yung ating buhay sa Kanya. Doon natin maihahanda yung sarili natin sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Prepare yourself. Kung ready ka na, kumusta yung mga mahal mo sa buhay? Ready na ba sila? Sabi ko nga, kung may lungkot sa langit, sabi wala daw lungkot sa langit eh. Kung may lungkot sa langit, malulungkot ako pag dumating ako sa langit at wala doon yung mga mahal ko. Let's prepare ourselves. Let us prepare the people that we love for His second coming. At yung tema natin for this year, sabi ni Peter, habang nandito tayo at naghihintay sa Kanyang pagbabalik, let us live holy and godly lives. Let's pray. Nagpapasalamat kami aming Diyos dahil meron kaming pag-asa. That blessed hope. And that hope is according to your promise. Babalik ka. Babalikan mo kami. At isasama mo kami sa tahanan ng Ama sa inyong kaharian. Salamat po, Panginoon, dahil sigurado po iyon. And Lord, habang naghihintay, i-ready niyo po kami. Gabayan niyo po kami, turo niyo sa amin kung paano kami maghahanda sa iyong pagbabalik. Kung paano ka namin sasalubungin. Sa gayon, we will enjoy your presence forever and ever in your kingdom. Continue to speak to us, Lord. Minister to us. Lead us and guide us. As we wait for your return, we pray this in Jesus' name.